Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga issue at impormasyon. Sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Hindi bababa sa 10 ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Maynila. Ayon sa Manila District Traffic Enforcement Unit, nawala ng preno ang isa sa 2 jeep na nagdulot ng karambola. Tumakas ang driver nito. Yan ang unang balita ni Jomera Presto. Sa flyover na pumwesto ang mga medical team para lapatan ng paunang Lunas ang ilang pasahero na nadamay sa aksidente sa bahagi ng Legazpi flyover sa Santa Mesa, Maynila pasado alas 8:30 kagabi. Hindi bababa sa 10 pasahero ang nasugatan matapos magkarambola ang 5 sasakyan ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa mga sangkot sa karambola ang isang motorcycle taxi na may 2 sakay. Maya-maya, isang pampasaherong jeep ang bumangga sa kanila. Ayon sa driver ng jeep, una silang binangga sa likuran ng isa pang pampasaherong jeep. Mabilis yung dating nung jeep na biyaheng Pasig. Wala atang preno, kaya sumalpok sa likuran ko. Tapos yung motor na nasa unahan, nabangga rin dahil musad itong jeep ko dahil sa lakas ng pagkakasalpok niya sa akin eh. Nadamay rin ang isang AUV. Ayon sa driver nito na tumanggi magsalita sa harap ng kamera, papunta sana sila ng ospital ng kanyang nanay para ipatingin ang bukol niya sa ulo. Nagulat daw sila nang bigla na lang kumalabog ang likurang bahagi ng kanilang sasakyan hanggang sa nasalpok naman nilang isang closed van. Base sa investigasyon ng Vehicular Traffic Investigation Section ng MDTEU, nawalan ng preno ang isa sa 2 jeep na nagdulot ng karambola. Nasa tanggapan na ng MDTEU ang ilang driver na mga sasakyan para sa investigasyon. Ang driver naman ng jeep na nawalan umano ng preno, tumakas. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property at multiple injuries. Ito ang unang balita. Jomer Apresto, GMA News. Nag-GTS pa rin ang ilang residente sa Pangasinan sa hindi pa rin humuhupang baha sa ilang barangay roon. Ang ilang pamilya nasa evacuation centers pa rin. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Maris, dito sa Pangasinan ay nararanasan pa rin itong matataas na alon. Kaya naman, pinag-iingat ng mga otoridad ang mga mangingisda na pumapalaot sa ngayon. Nakamonitor ang Emergency Operations Center ng Pangasinan PDRRMO sa magiging epekto ng nararanasang masamang panahon sa lalawigan. Heightened monitoring pa rin tayo dito especially dito sa Operations Center. Continuous yung monitoring natin sa development ng mga iba't ibang weather system na makaka-apekto sa province. Baha pa rin sa ilang barangay sa Lingayen at Binmalay. Marami pa rin binabahang barangay sa Dagupan City at Calasiao. Umabot na sa 5 LGU sa Pangasinan ang nagdeklara ng state of calamity. Bukod sa Dagupan City, Mangaldan, Santa Barbara at Bugalyon, nagdeklara na rin ang mga taram. Asahan daw ang peak ng habagat sa Huwebes kaya pinag-iingat ang mga residente. Napaalalahanan po ang lahat na makinig po if ever ipatupad ng ating LCEs, ng ating BDRRMCs na magsagawa po ng preemptive evacuations. Patuloy na minomonitor ang Marusay River sa Calasiao, Pangasinan. Nasa above critical level pa rin ang ilog. 5 barangay sa Calasiao ang patuloy na nakararanas ng pagbaha, kabilang ang Talibao, Longos, Lumbang, Lasip at Mancuk. Ilang linggo na raw na binabaha ang mag-anak ni Nanay Elizabeth sa Barangay Lasip. Pababa lang ng tubig, pero pag tag-ulan uulan, babalik na naman yung tubig. Humuhupa na ang baha sa 16 na iba pang barangay. Unti-unti na pong humuhupa yung tubig sa kanilang area and so far 2.4 feet po yung pinakamalalim nating naitala. Nananatili pa rin sa evacuation center ang ilang pamilya.
Bukod sa Manusay River, patuloy rin na minomonitor ang Pantal River sa Dagupan City, Banyaga River sa Bugalyon, Balingkaging sa Mabini, Cabatuan River sa Alaminos City at Sinukalan River sa Santa Barbara. Maris, dito naman sa Dagupan City ay may panaka-naka pa rin na pag-ulan at humuhupa na rin yung tubig sa ilang mga barangay. Hindi lang yan, nararanasan naman yung gutter deep level sa ilang mga kakalsadaan dahil pa rin sa high tide. Sa latest monitoring nga ng Public Alert Response and Monitoring Center ay nararanasan itong mahigit 3 talampakan na peak ng high tide ngayong umaga. Patuloy ang paalala ng health authorities sa mga residente na magsuot ng proteksyon sa baha at ulan para makaiwas sa anumang sakit. Maris. Maraming salamat, Sandy Salvacion ng GMA Regional TV. Ingat kayo! Planong taasan ng Department of Energy ang multa sa mga nagnanakaw ng kuryente. Mula sa 5,000 piso multa, iminumungkahi ng DOE na gawin niyang 50,000 piso. Nakikipagtulungan na raw sila sa mga ahensya ng gobyerno sa panguhuli sa mga nagnanakaw ng kuryente. Inihikayat din nila ang publiko na magsumbong sa pamagitan ng eGov.ph platform. Kahapon, inanunsyo ng DOE na natapos na nila ang kanilang technical study sa system loss charges at kung paano ito aalisin alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Plano nilang unti-unting alisin sa loob ng 1 taon ang non-technical system loss charges. Kaugnay po sa nationwide active threat drill at iba pang issue sa sektor ng edukasyon, makakapanayan po natin sa Department of Education Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapol. Magandang umaga po, sir. Si Mariz, umali po ito at live po tayo sa unang balita. Hi Mariz, magandang umaga at sa iyong mga tagapakinig. Sec, kailan po balak ituloy ng DepEd yung nationwide active threat drill? Base po sa advisory na pinalabas ng DepEd ni Sec Angara ay pinagpipilian po sa September 2 or September 3. Alright. On the other hand, ASEC, may mga puna po kasi ang Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry sa plano pong active threat drill ng pamahalaan. Batay raw po kasi sa iba't ibang mga pag-aaral, maaari raw magdulot ang nasabing drill ng anilay lasting psychological harm sa iba't ibang age group. Nakonsulta po ba sila o iba pa mga stakeholders kaugnay ng drill na ito at kung makakabuti ba ito kaysa yung harm na posibleng maidulot sa kanila? Yes, Maris, aware po kami doon sa mga suggestion at mga puna ng dalawang organisasyon, mga expert organization. And tamang-tama po, dahil na-postpone po yung ating nationwide drill, kukonsultahin po namin sila. Sa katunayan po bukas, mayroon na pong meeting na set po ang DepEd with them para po i-align yung aming drill o yung safety drill namin sa kanilang mga suggestion. Opo, sabi po kasi ng Philippine Psychiatric Association sa panayam po namin kanina lang na hindi sapat yung panahon from announcement to actual drill. Pinag-aaralan bang iurong ito pa ulit? Dahil kanina sinabi nyo mga nasa September, first week of September ito gaganapin. Mukhang hindi raw po sapat yung time eh. Sa ngayon po, nakaset po siya either September 2 or September 3. So yan po kaya po nag-prepare na yung mga schools natin. Kasama na dyan yung consultation ngayon na gagawin sa ating mga eksperto. That's next week. Na-appreciate po namin yung mga session po nila sa aming gagawin. Kasi that's next week na po, ASEC. Yeah, so pag-usapan po namin sa EXICOM, mayroon po kaming EXICOM at doon po namin malalaman kung kailangan bang iurong pa ulit or itutuloy na based na po dito sa mga pag-uusap ng ating mga eksperto. Alright. Kung hindi drill, ano bang ibang hakbang ng DepEd para masigurong handa at ligtas pa rin ang mga paaralan sa bansa sa mga ganitong klase ng insidente? So, tama po yung sinasabi ng mga association, ng expert association na may mga elemento noong drill na baka kailangang i-tone down o kaya alisin. So, magiging lang po ito, safety drills lang po ito sa mga bata. Tuturuan sila kung ano yung magiging reaction nila kapag mayroong active shooter. Pero yung elemento na mayroong taong papasok may darang pare, pinag-iisipan po namin na tanggalin na yon at ang isitira na lang natin kung tuturuan po yung mga bata kung ano yung magiging reaction nila kung mayroong ganong papasok sa school. So yung pong mga elemento na nabanggit ng mga eksperto na posibleng magdala ng trauma, ng lasting trauma, yun po yung pinag-aaralan namin na ikonsidera sa aming mga plano ngayon. Natanggalin, opo.
Oo. Kumusta naman po yung planong paglalagay ng CCTV at dagdag na security personnel sa mga eskwelahan? May kakayahan ba at meron ba tayong budget for that? Sa ngayong 2026, Maris, nagpalabas kaagad si Secretary ng Kautusan na i-audit po yung security measures ng mga schools natin. At dito tiningnan yung CCTV cameras, kung meron ba, security guard, yung mga metal detectors, pati yung mga perimeter fence, and even yung PA system. So, nalaman po natin doon sa audit na marami pong kakulangan pa, especially doon sa mga security guard at mga CCTV cameras. Kaya po, naglabas po ng direktiba ang ating kalihim, si Secretary Sani, na ino-authorize po niya yung mga schools na given their budget ay mag-procure o bumili ng mga for example ng mga metal detectors, whether it is a handheld or walk-through metal detectors. At pwede rin po silang mag-hire based po sa available budget ng mga security guards or security personnel. Ngayon naman po sa 2027, dahil alam na namin kung magkano ang kakailanganan na namin, more than 8 billion po by next year. Siniguro po namin na inilagay po namin yan sa aming proposal sa 2027 budget, at tamang-tama po sa kasalukuyan po ay nangyayari po yung budget deliberation sa ating Kongreso. Alright. Kumusta naman po yung pag-hire ng guidance counselor sa mga paaralan? Kasi isa po ito sa mga pinakamalaking problema, yung kakulangan sa kanila. Opo, nakalatag po ngayon na ngayong 2026 ay mag-hire tayo ng 15,000 school counselor associate. So sa katunayan, sa totoo lang, mayroon po tayong kakulangan po sa supply ng mga professionals like yung graduate ng psychology, ng child development, ng psychology. So kailangan po nating mag-train. Pero po ngayon, yung out of the 15,000, na-issuehan na po ng budget o yung NOSCA na tinatawag, yung more than 9,000 na items. So ongoing na po ngayon, Maris, ang mga pagproseso ng mga appointments ng mga nag-apply at magka-qualify doon sa ating qualification standards. At stricto po tayo doon sa qualification kasi medyo po delicate po yung sensitibo po yung role na kanilang gagampanan sa mga schools natin. Alright, maraming salamat po, Department of Education Assistant Secretary Roger Masapol, sa inyo pong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Ingat po. Maraming salamat. Samantala, muling nasira ang planta na nagsusupply ng kuryente sa Visayas Grid at aabutin pa raw ng Setyembre ang pag-aayos nito. Dahil sa kakulangan sa supply, nagpapatupad muna ng mga power interruption. Live mula sa Iloilo City, may unang balita si John Sala ng GMA Regional TV. John, maayong aga. Maris, maayong aga. Malaking epekto sa pang-araw-araw na hanap buhay ng mga consumer dito sa Iloilo City at Iloilo Province ang manipis o hindi pa rin sapat na supply ng kuryente sa Visayas Grid. Nasira ulit ang Unit 1 o ang 169 megawatt coal-fired generating unit ng Thermal Visayas Incorporated sa Toledo City, Cebu na isa sa pinakamalaking planta na nagsusupply na kuryente sa Visayas Grid. Kaya imbis na magbalik operasyon bago matapos ang Agosto, aabutin pa raw hanggang Setyembre 11 ang pag-aayos nito. Ibig sabihin, patuloy ang manipis o ang kulang na supply ng kuryente sa Visayas Grid. Alas 6 hanggang alas 9 kagabi, isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid dahil 2,516 megawatts lang ang available capacity, ngunit 2,292 megawatts ang demand. What we have received na update so far is that ang ilang target has been delayed sa mga power plants. So, siyempre, base mag-adjustment ng atong pag-normalize sa Visayas Grid. So, ang ginalauman na possible daw makabalik is somewhere around September. Dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente, ipinapatupad ang mga power interruption. Pero sabi ko kung may mga ref kami, mabutang kami sa mga prosin, butang kami sa mga sudan namon. Siyempre, gana saya, mahalit gana sa amon, kasi siyempre mapanos. Nitong Sabado, 11 hanggang 12 oras na power interruption ang pinatupad ng Ileco 2 dahil sa maintenance activity, kaya apektado ang ilang negosyo. Budlayan kami sir kasi syempre nga mga stocks pala. Is pa-imbis ka pala baon pa for how many days kinanglan lutuon ko dayon kay syempre basi mas maguba.
Dagdag gastos ang paggamit ng generator set sa ilang tindahan dahil sa power interruption. Ginot-ginot katama kay siyempre burn out siya tapos about sa mga tughong sang gasolina mabakal naman kita kag magasto na naman Panawagan ng NGCP sa mga consumer magtipid dahil hindi pa rin stable ang supply ng kuryente sa Visayas. Isang pagkinot, no? Because we don't have power plants, no? Sa aton side naman sa sa customers, unless otherwise ang iba na who can afford, no? May mga genset, but of course that's also very expensive. Maris, maliban sa mga scheduled manual load dropping ay may nararanasan ding emergency power interruptions dito sa Iloilo dahil pa rin ito sa mga aberyang nararanasan ng ilang mga planta. Ayon naman sa Department of Energy, nananatili pa rin tight ang supply ng kuryente sa Visayas. Pero pagsapit daw ng Setyembre ay inaasahang kahit papano'y maiibsan ito sa pagbabalik serbisyo ng dalawang mga planta. No? Inaatasan din ng DOE ang NGCP na magtayo ng hanggang 250 megawatts na kabuang kapasidad ng planta para 250 megawatts na kabuang kapasidad para ikabit sa apat na mga power plants sa Iloilo, Negros, Cebu at Leyte. Maris? Mga salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Humigit kumulang 80,000 pisong halaga ng umano'y mishandled meat ang nasamsam sa isang palengke sa Pasay. At may unang balita live, si Bam Alegre. Bam, good morning! Maris, good morning. Sinalakay ng National Meat Inspection Service at ng CIDG ang Pasay Public Market dahil sa umano'y mishandled meat. Ngayon, narito tayo sa headquarters ng NMIS sa Quezon City kung saan dinala ang nakumpiskang mga karne. Sa hudyat ng kanilang advanced party at asset na nasa Pasay Public Market, isinagawa ng NMIS at CIDG ang raid sa iba't ibang stall ng mga karne sa palengke. Ang kanilang pakay, hot meat o mishandled meat. Makikita ninyo sa aning likuran, ito yung lahat ng mga nakumpiskang mga di umano'y mishandled meat dito sa Pasay Public Market na dati na ring na-raid. Ang isa sa mga tinitingnan ng mga otoridad ay kung may tamang storage facility ba itong mga frozen meat na ito dito sa palengke. Nasa 247 kilos ng umano'y assorted meat products ang nakumpiska ng mga otoridad sa Magdamag. Humigit kumulang 80,000 pesos ang halaga nito. Ayon sa NMIS, delikado kainin ang mga karneng ito dahil sa posibilidad ng kontaminasyon. Kinuha ang mga karne pero hindi pinagmulta ang mga nagtitinda. Pinagsabihan lang sila kaugnay sa mga kakulangan nila sa dokumento, pati sa kawalan ng mga freezer o chiller para sa storage. Nauunawaan naman ito ng isang tindera na ating nakapanayam. Dati pa sinabi naman po sa amin na kailangan ng chiller pero ginagawa naman po namin ang paraan para magkaroon po kami talaga. Para lahat po maging okay para wala na pong gantong mangyari. Nakakalungkot po talaga kasi hindi naman natin pinupulot yung pera para pangpuhunan. Ayon naman sa meat inspector ng lungsod ng Pasay, may mga tindero at tindera naman na nagko-comply na sa equipment requirement pero hindi pa tapos ang proseso. Alam ko walo na yung meron Hindi pa lang nila nailalagay sa pwesto dahil wala pa yung breaker. Nasa batas yan nasa EOS yan. Bukod doon, pagkain yan. Kaya kailangan ng proper handling talaga. Para naman sa mamimili na si Sara Escobar, importante ang ganitong mga operasyon sa palengke. Siyempre para ma-ensure yung mga tao. Mas safe po yung katulad ng healthy po, yung kalusugan po natin. Ang pinaka-importante ang kalusugan po talaga. Ang nakumpiskang mga hot meat ipapadala sa authorized na disposal facility. Napaka-importante itong ginagawa ng NMIS kasi ito ay paraan para ma-prevent natin yung mga contaminated na mga produkto. Siyempre, pagka-contaminated yung mga produkto, malaki ang posibilidad na maging human risk ito. Problema natin na baka magkaroon tayo ng health problems. Maris, ayon dito sa NMIS ay meron na silang nakumpiskang 160 metric tons sa buong taon ng mga mishandled meat. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bam Alegre, GMA News. Balik sa'yo, Maris.
Salamat, ma'am. Samantala, sinabi po ng Department of Trade and Industry, hindi AI data center ang itatayo sa New Clark City sa Tarlac, kundi isang pasilidad na gagawa ng mga equipment para sa data center. May isa pa raw Pax Silica project na pinag-uusapang itayo naman sa Metro Manila. Yan ang unang balita ni Bea Pinlac. Hindi pinalampas ng ilang mambabatas na busisiin ang Pax Silica sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang halos 11 billion peso budget para sa Department of Trade and Industry sa 2027. Isa sa mga nilinaw ng DTI, hindi artificial intelligence data center ang tinatayo sa New Clark City. Ang gagawin ho sa New Clark City is really for advanced manufacturing. So this would be for the equipment that will go into the AI data centers. But the AI data centers themselves will not be in the New Clark City. Isa lang daw yan sa mga proyekto sa ilalim ng Pax Silica Initiative na pinangungunahan ng Amerika. Sa ngayon, may usapan pa raw na isa pang Pax Silica project, isang Integrated Circuit Design National Hub sa Metro Manila. Sa halip po ng mga assuaging fears, medyo mas naalarma tayo knowing na multiple sites pala ito. Umaasa ang gobyerno na sa pamamagitan ng mga Pax Silica projects, mabibigyan ng trabaho ang mga Pilipino at lalo pang mapapalakas ang industrial competitiveness ng bansa. Pero may mga pangamba rin itong dala. Kabilang na ang pangambang kakain ng kuryente at tubig ang mga proyekto gaya nito, bagay na sinubukang pawiin ng DTI. Do you have to build your own roads, bring your own power, and then secure and reuse your own water? So yun ho ang usapan natin dun sa magdi-develop dun sa New Clark City. And isang project lang po yun. Parang hindi natin mag-get sa paano you bring your own water o order sila ng tubig sa labas ng bansa. Okay, tubig pa rin ng Pilipinas yan. Paliwanag ng DTI, ilan sa pinag-uusapang plano para riyan ay ang pag-harvest ng tubig ulan at desalination o proseso ng pag-convert ng saltwater sa freshwater. Hindi man AI data center ang tinatayo sa New Clark City, hindi raw sarado sa usapan ng pagtatayo ng ganitong proyekto sa ilalim ng Pax Silica. Pag pinag-usapan natin data center, it may happen in another location na mas appropriate for data center. Ibig sabihin, mas available yung tubig at mas available yung power. Ito ang unang balita. Bea Pinlac, GMA News. World number 18 na si WTA rankings o sa WTA rankings si Pinay tennis ace Alex Ayala. Nakuha ni Ayala ang bagong ranking matapos ng kanyang mga laban nitong mga nakaraang linggo. Kabilang dyan ang pagkapanalo niya sa Mubadala DC Open at paglaban niya sa Canadian Open at Cincinnati Open. Si Ayala na ang highest-ranked Southeast Asian player sa WTA singles history. Simula na rin ang journey ni Alex sa US Open sa pagsabak niya sa mixed doubles round ngayong araw.